Buksan natin ang ating mga Bibles sa John chapter 15, verses 1 to 17. Praise the Lord. Ganda nung kanta, no? Parang historical pero nanunuot sa ating puso kung gaano ginawa ng Diyos. Praise the Lord. So ang ating tema ngayon ay bear fruit. Sabihin nga po natin, ready, go. Isa pa. Okay. Praise the Lord. So, sabi diyan, fruit bearing involves cross bearing. There are not two. Christ, parang kulang. There are not two Christs, an easygoing one for easygoing Christians, and a suffering, toiling one for exceptional believers. There is only one Christ. And are you willing to abide in Him and thus to bear much fruit? Sabi po ni James Hudson Taylor. Wala pong dalawang Kristo. Isa lang po ang Kristo. Hindi po pwede yung easygoing one and for easygoing Christians, and a suffering one and toiling one for exceptional believers. Hindi po pwede yung ganon. There is only one Christ. Amen? At sabi po ni James Hudson Taylor, are you willing to abide in Him and thus to bear much fruit? Yan din po si Hudson Taylor ang nagsabi, Christ's work done in God's way, God's work done in God's way never lacks God's provision. Amen. So, ang bear fruit or fruit ay galing sa isang word, kaspon, fruit or produce both of trees and plant and of the earth. Or akarpos, yan po yung antonym, unfruitful, and karpoporos, fruitful. Baka dyan kinuha yung posporos, ano? Kasi yun pong mga magsasaka, yan po yung kanilang pampabunga na pataba. Yan. Synonyms, pag sinabing synonyms ay kahawig. Early autumn, para hindi siya nakagitna. Late summer being the time of fruit bearing. Increase, advancement, progress. At sabi dyan, grapes produce fruit on shoots growing off of one of your old canes. If you have too many old canes, from pruning, para hindi siya nakagitna, parang kulang, no? Ito po para sa mga magsasaka ng grapes. If you prune back your vines completely each year, then you get lots of new growths. But again, few grapes. With a proper pruning, they will produce fruit with ease within a few years and last for 30 years or more. Gitna ba? Ayun, okay. Yan, much better. Para doon sa mga nagtatanim ng grapes, kasi binanggit ng ating Panginoon na siya po ang tunay na puno ng ubas. So, tingnan lang natin yung isang idea about puno ng ubas, no? Pag ito palang puno ng ubas, in a year, kailangan siyang i-prune dahil siya ay potential ng mamunga. At habang pinoprone siya ay may tumutubong mga shoots o mga ano tawag nito sa Tagalog? Susuwi. Ayan. At mas maraming suwi, mas maraming potential na mamunga. Ayan.
So habang pinuputol mo naman, medyo nawawala yung pagkakataon na lumago siya ng lumago at lumalaki yung pagkakataon na siya mamunga ng mamunga. At itong grape plant ay tumatagal pala ito sa lupa ng hanggang 30 years pataas. Hallelujah. Baka kaya dito tayo in example ng Panginoon. Kasi yung pamumunga ng grapes ay tuloy-tuloy at hanggang tumatagal ng 30 years. Eh tayo 37 years na as a church. Si Jesus nung mapako sa krus ay 33 years. Si Napoleon nung mamatay ay 33 years. No? Kaya medyo may interrelated siya. Okay, dito po ang keywords po ng ating dito sa John chapter 15 verses 1 to 17, ito po yung mga keywords diyan. Pag sinabing keywords, yung mga salita na laging binabanggit. Yung mga words, no? Yung Jesus at yung mga pronoun about Jesus ay 40 times. Yung Father ay, at saka pronoun niya ay 9 times. Branch ay 6 times. Remain, yung word na remain ay 11 times. Yung word na fruit ay 9 times. Yung love ay 9 times and command 5 times. Okay, ano ibig sabihin? Ano yung significance niyan? Mamaya po, makikita natin. 3 truths to be fruitful. Remain in the true vine, remain in the soul command, remain in the process. Yan. 3 significant truths about God. About God ba yan? About good fruit. 3 significant truths about good fruit. Number 1, basahin natin. Ready, go. Matthew 3:10 and John 15:2. Pinakikinggan ko ng gusto yung pag-pronounce ng word na longevity. Hindi pala longevity kung i-pronounce yan. No? Bongevity. Kung kayo ay curious, pakinggan niyo po. Bongevity. Ang layo, no? Pero kung paano niyong basahin yan, sige. Baka hindi tayo magkasundo sa bongevity eh. Baka hindi tayo magkasundo eh, magkagalit-galit pa tayo dyan. We are not in the English subject. Sinasabi ko lang sa inyo. It determines our longevity, Matthew 3:10 and John 15:2. Ano ibig sabihin nun? Nung longevity or longevity. Yan. Basahin natin. Ready, go. Okay. Balikan natin yung points niya, no? 3 significant truths about good fruit. Yung mabuting bunga ay nagsasabi ng haba ng buhay natin. Hanggang kailan tayo mabubuhay. No? It determines our longevity or longevity. Sabi po ng Matthew 3:10, basahin lang natin yan. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Tingnan natin yung word, and every tree that does not produce good fruit will be cut down. So therefore, baliktarin natin, if you produce good fruit, you will not be cut down. Hindi ka puputulin. Hindi ka sisibakin. Amen? So we better produce good fruit. Amen?
Sabihin natin sa ating katabi, mamunga ka, kapatid. Na mabuting bunga. Amen. So it determines our longevity. Yung haba ng buhay natin, yung stability natin, yung duration. Ayan. And John 15:2, sabi diyan sa ating text, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Okay? While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Those who do not bear fruit, He cuts down. Hallelujah. Pinuputol niya. So, the significance of good fruits, it determines our longevity. Number 2, it determines our okay, basahin nyo. Ready, go. It determines our eternity. Ang ating walang hanggan. Ang ating forever. Sabi diyan sa verse 10, A, the axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. No? Ito pong and thrown into the fire is an allegorical about hell. At kahit dito sa John chapter 15, the branch that is not connected or do not remain in the vine withers and be gathered together and will be cast into the fire. So, yun pong bunga pala natin. Yun yung nagdi-determine ng ating buhay. Then, nagdi-determine din ito rin ang nagsasabi kung saan tayo pupunta. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, tingnan nyo lang yung Matthew chapter 7. Verse 16 at saka 20, sabi diyan, by their fruit, you will recognize them. Verse 20, thus by their fruit, you will recognize them. Ang pagkakakilanlan ng isang puno ay sa pamagitan ng kanyang bunga. Ang pagkakakilanlan natin bilang mananampalataya ay sa pamagitan ng ating bunga. At mamaya makikita natin ano ba yung mga bunga na yon na tinutukoy ng salita ng Diyos. Every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Ibig sabihin, mananampalataya ka, pero wala naman ako nakikita ikaw ay nagpapatunay na ikaw ay mananampalataya. Will be cut down and thrown into the fire. Bali wala. So our fruit determines us. Determines our longevity and our eternity. Number 3, go. It determines our identity. Ito yung nagpapakilala. Para bang ganito, sino yung si Pastor Arnold? Ay, yung masipag mag-pray. Ayan. Di ba? Yung lagi sa church na nagpipray. Yan yung identity natin. Yan yung bunga. Sino ba yung si Pastor Job? Si Pastor Job, yung lagi naka-floral. Yan. Yung kamukha ni Alden, bura-bura yun. Yun ang identity natin. Yun yung bunga No? Okay.
Sabi ng Matthew 7:16 to 21, babasahin ko po yan mga kapatid. By their fruit you will recognize them. Though people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles, likewise every good tree bears good fruit. Amen? But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Hallelujah. Kaya kailangan, ikaw ba ay mananampalataya talaga? Ikaw ba talaga ay Kristiyano? Parang ganun eh. Show me what you've got, kumbaga. Pakitaan mo ko. Di ba? Hindi lang dito sa loob ng church. Kundi kahit ikaw ay Lunes hanggang Sabado, pakitaan mo ako. Yan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat bawat magandang puno, ito ay nagbubunga ng magandang bunga. Ibig sabihin, pag ikaw ay mananampalataya, you have to show up. Kung ano yung nasa sa puso mo. Sa pananalita, sa pag-iisip, at maging sa ating ginagawa. Amen? Praise the Lord. Oh. Marami kasi ngayon na naalala ko tuloy yung funeral, ano? Lahat na lang ngayon ay see you in heaven. Di ba? Mayroon pa rin nagsasabi na saan ka man naroroon. So, ibig sabihin, hindi rin siya sigurado, no? Pero karamihan ngayon, see you in heaven. Kahit alam mo, hindi mananampalataya. Pero para hindi ka judgmental ang dating, medyo mananahimik ka na lang. Kaya yung isang pastor, nung nag-pray siya, alam niyang hindi mananampalataya. Hindi ko nasasabihin na si Pastor Lito yon. Sabi niya, Panginoon, dalhin niyo ang kapatid namin ito kung saan niya piniling pumunta nung siya ay buhay pa. Sigurista, di ba? Hindi ka magkakamali. At minsan sa isang funeral na alam ko hindi rin mananampalataya, ginaya ko. Ang hirap mo magsabi. Mayroon pa tayong mga ugaling ganito. Gabayan mo kami. Papa, gabayan niyo kami. Sabi ng Bible, ang patay, wala nang pakiramdam, wala nang magagawa, wala na siyang kinalaman dito sa mundo. So wag tayong kakausap sa patay. Ang tawag diyan ay necromancer, medium na kakausap sa patay. Pag patay na yung ating mahal sa buhay, hayaan nyo ng patayon. Amen? Praise the Lord. It determines our identity. Bilang mga mananampalataya, dapat yung buhay natin ay nakikita ang pamumuhay ng ating Panginoon. Christ-likeness. Kahit sa ating pananalita, amen? Kahit sa ating pag-iisip, kahit sa ating resemblance ng ating mukha, nakikita si Kristo. At kung po pwede lang kahit amoy natin, amoy ni Kristo. Hallelujah. Balingan nyo nga yung katabi nyo kung amoy ni Kristo. Hallelujah. Okay. Sabi po ni Charles Spurgeon, basahin natin kung kaya nyo basahin, lakasan. Ready? Go. Matindi ito. Si Charles Spurgeon,
ay mababasa niyo siya sa God's General. Siya po ay isang preacher, hindi ko na matandaan kung anong century, sa Inglaterra, na talagang he made wave of revival that time. Mga kahilera siya nila John Wesley, Charles Spurgeon. Siya po ay ordinaryong Englishman lang. Hindi o nagkakamali, ay ordinaryo lang siya. Pero ginamit siya ng Panginoon. At sabi niya dyan, walang kabuluhan kung ikaw ay soul winners, ngunit hindi ka namumunga sa iyong buhay. Paano mo paglilingkuran ng Panginoon ang iyong labi lamang at hindi ng iyong buhay? Amen? Sabi diyan, paano mo maipapahayag ang mabuting balita with your tongues? When your hands and feet and heart, you are preaching the devil's gospel and setting up an antichrist by your practical unholiness. Yan po is about 16th century pa sinabi niya. I'm not so sure, pero hindi siya 19th century na preacher. Di ba? What does it mean? Sabi diyan, when your hands and feet and heart, you are preaching the devil's gospel. Ang ibig sabihin, yung ating labi, ang ating kamay, ang ating paa, nagpipreach ka ng mabuting balita, pero pagka siguro Lunes hanggang Sabado ay doon ka makikita sa mga pub, sa mga inuman, sa mga sugalan. You are preaching the devil's gospel, setting an antichrist by your practical unholiness. Yung pagiging pilosopo natin. Hindi naman ako naligtas sa pamamagitan nito. Kaya ako naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung bang pilosopo tayo ang dating. Kaya ngayon, call me conservative, pero ayoko talaga ng may tattoo. Kung kayo ay nakakilala sa Panginoon na may tattoo, so be it. Okay na yan. Pagsisihan na lang, Lord, linisin niyo yung aking tattoo. Na ito hindi makita, ang nakasulat pa ay demonyo, may sungay. Kung minsan ay ahas mula dito sa talampakan hanggang dito sa leeg. Paano kang tatanggapin sa langit kung gano'n lang yung... Ang konteksto ng tattoo ay pagkaka-separate ng Israel sa pagan world. Ito ang pagkakakilanlan nila. Sabi ni God sa Israel, huwag kayo magpapatato. Huwag kayo yung mga body piercing. Huwag kayo naghahain ng kung ano sa patay. I am the Lord. Ako yung inyong Diyos. Kasi it separates us from the unbelievers. In a practical way, sabi ni Charles Spurgeon, you are setting up an antichrist by your practical unholiness. Sa totoo lang, ayoko ng mga lalaki nagsusong lead, puro tad-tad ng kanyang kilay. Yung tenga ay tad ng earrings. May nakikita ka kasing laki pa ng pulseras nilagay dito sa tenga. Yung braso ay punong-puno ng tattoo. May itsurang demonyo, may itsurang bungo, may itsurang ahas. Pero worship leader. Sabi ni Charles Spurgeon, it is of no use for any of you to try to be soul winners if you are not bearing fruit in your own lives. Oo, pinakamagaling tayo magsalita. Nakakakilala ang tao sa Panginoon.
Pero sa ating private na buhay, wala tayong bunga. Hindi nakikita si Kristo sa buhay natin. Amen? Sabihin natin sa ating katabi, happy anniversary, kapatid. Ayan, ready? Go! Sino nagsabi? Original yan, ha? For the record. I believe with all my heart that there is only one way to heaven. Amen? Si Jesus lang papunta sa langit. Because of the fact that hell has many entrance, but there is no exit. Once na napasok ka sa impyerno, wala nang labasan doon. Kaya mag-ingat tayo sa ating buhay. Hallelujah. Ayan, sige. I-picturean ni Brother Tolitz eh. Yeah. Doon sa mga Bible students. Sige po. Okay. Kaya kailangan nakikita. Sabi natin, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, pero sambakol naman ang mukha natin sa kalungkutan. Saan yung katarungan doon? Di ba? Hallelujah. 3 significant truths to be fruitful. Number 1, ready, go. Remain patient in the process. Verses 1 to 3, babasahin ko po yan. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Ayan. Remain patient in the process. Mayroon talagang proseso bago mamunga. Amen? Sabi ko nga kanina, pinoprone yung mga sanga. At isang natuklasan ko rito, ang namumunga yung sanga, hindi yung puno. Ibig sabihin, tayo ang dapat mamunga. Amen? Amen. Remain patient in the process. Abraham went through the process. Nung nangako ang Panginoon sa kanya, he was 75 years old. Nung siya ay natanggap yung fulfillment ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng anak, ay 100 years old siya. Kung si Abraham ay Pilipino, makaka-claim siya ng 100,000 pesos. Bakit mo yun? 25 years in the process. He went through the process. Ito ay applicable kahit sa panliligaw at sa pag-aasawa. Amen? We have to go through the process para magkaroon ng matagumpay na pagsasama. We have to go through the process. Ganon din sa pamumunga bilang mga mananampalataya. Joseph went into the process. He was at least 17 years old nung siya ay managinip. 17 years din siya sa foreign land, sa kulungan. Pero pinulpil ng Panginoon after that 34 years. Di ba? He went into the process. Kaya tayo, huwag tayong naiinip. Huwag tayong masawain. Tagal-tagal ko nang bumabakap, hindi pa rin ako worship leader hanggang ngayon. Bahala kayo sa buhay niyo. No? I am not care. Iiwanan yung local church. Di ba? Tagal-tagal ko na kang bumabakap, hindi pa ako worship leader ngayon. Sila-sila din lang. Went through the process. Amen? Baka mayroon talagang
Pinoprone pa ang Panginoon sa atin. Huwag tayong mainip. So, trust the process. David went through the process. Inanoint siya bilang hari, pero hindi siya kaagad umupo bilang hari. Siya ay 7 years pa na nag-wandering doon sa buong Israel, to the point na siya ay kumuha ng citizenship ng Palestine ngayon para siya ay makatakas kay Saul. He went through the process. At nung si Saul ay namatay sa isang digmaan, doon pa lang siya. Maraming pagkakataon na si David pwede niyang mapatay si Saul kung gusto niyang maging madali na maging hari. Pero hindi niya ginawa. He went through the process. Amen? Hallelujah. Kung mayroon kang potential, huwag kang mainip, kapatid. Darating at darating yan. Tinawag ka ng Diyos dyan, mangyayari yan. Amen? Hallelujah. The disciples went through the process. Nakita naman natin, magaspang na magaspang pa itong mga disciples. Pero in 3 years, medyo napino na si Pedro, medyo dahan-dahan na siya magsalita. Hindi na pa just, kumbaga. Si Juan, medyo napino na. Si Juan, umagalit sa mga tao, sabi kay Lord, Lord, padala niyo sila ng kulog. Parang tayo rin, di ba? Pagka tayo ay na-persecute, nag-evangelize, church planting, tayo ay binastos ng ibang tao na sa tingin mo lang ay parang ordinaryo lang naman siya. At ikaw ay medyo may katatayuan sa buhay, nagagalit yung ating damdamin. Sabi mo, Panginoon, bahala na kayo rito. Hindi mo sa Panginoon, parusahan nyo nga ito. Di ba? The disciples went through the process. Hallelujah. Kaya, let us remain in the process. We, as a church, are going through the process, collectively and individually. Bilang grupo at bilang individual. Kailangan talaga dumaan tayo sa proseso. Parang praise and worship lang yan. Mayroong apprenticeship. Pag ready ka na, sa tingin ni Sister Jen, pwede ka nang mag-back up. Pwede ka nang mag-lead. Ganun din sa mga manunugtog. You go through the process. If it's the Father's way, trust the process. Amen? Sabi diyan, I am the true vine and my Father is the gardener. It is God the Father na siyang gardener, siya ang nag-aalaga sa atin. Siya ang dumidilig. Siya ang nagpapalago. Siya ang nagpo-prone. Siya ang may alam kung saan yung sanga na parang walang katuturan. Tatanggalin niya yan upang itong sanga na mamumunga ay lalong mamunga. Hallelujah. Kaya wag tayong magtataka kung minsan tinatanggal ng Diyos yung mga bagay sa buhay natin dahil gusto ng Diyos na tayo ay mamunga. Amen? Mayroon tayong mga bagay na mahal natin. Pero tinanggal naman ng Panginoon. Gusto ng Panginoon siguro na mamunga tayo. Hallelujah. Praise God. Mayroon kang alagang pusa, lahat na lang ng panahon mo ay nasa pusa. Katabi mo sa higaan, katabing mong kumakain, kasama mo kung saan ka na mapunta, pero namatay. Lumungkot ka, baka naman talagang niloob ng Diyos yun para yung iyong attention ay sa Panginoon, hindi sa pusa. Amen? Amen. Sa totoo lang, ito parang adlib ko na lang to. Tayo mga Pilipino, hindi naman tayo mga European. Yung mga European ang mahilig sa aso at sa pusa. Ang aso sa ating kinakain dito sa Pilipinas. Hindi naman talaga tayo maaso, no? At mapusa.
Eh, ang problema, ginagaya natin yung mga Europeans. Meron akong kilala, inadapt yung aso. At nagmamalaki pa sa akin, sabi niya, may birth certificate ito, pastor. Di nga, eka, may papel ito. But sa tingin niyo baka ako, may magkiklaim pa niyan, maliban sa inyo? Ay, wala na. Nasa akin ang right nito. Nasa akin yung birth certificate. Nakita ko yung aso ay may diaper, mayroong t-shirt. Nakalagay nga, LeBron James pa eh. At mayroong jacket at mayroong Ray-Ban. Sabi niya, katakatabi namin to sa higaan eh. Sabi niya. Hindi ko nasasabihin kung sino yun. Eh sa loob-loob ko, hindi naman tayo European. Eh, yung mga Europeans, okay. No? Pagka Briton nga pagka sila ay nag-walk with their dogs, mayroon silang mga plastic na dala eh. Kasi pagka napupu yung aso nila, antimado, dakot nila yon. Yun ang kultura nila. Eh sa atin, hindi eh. Pag tumayo yung aso, pabayaan mo lang eh. Yung mga Europeans, responsible sila. No? Sa kanilang aso. Kaya makikita mga tayo ng aso doon. Basta pagka, batas sa kanila yun eh. Batas na i-walk nila yung aso, batas na ligpitin mo yung tayo ng aso mo. Ayun. Ay sa atin, bahala ka na. Ay, gaya-gaya tayo sa isang bagay, hindi naman natin ginaya yung responsibility natin. Mayroon pa nga ron nagkasakit yung pusa eh. Ito, adlib lang lasa ko. Gumasta siya ng 30,000 pounds. Pusa. O 8 times yung 30,000 pounds sa 70. 3 times 210,000 pesos. Tama ba? O 2.1 million. Gaano kalaki yun? Pusa lang yun. Tapos yung tao, pag binilang ng damit, mag-aantay ng 70% sale. Hallelujah. Kaya, and they call it civilization. Anyway, live tayo, kaya baka marinig pa tayo ng mga yun. Hallelujah. The process is painful, but it is actually cleansing. Sabi ng verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Medyo masakit talaga. Hindi lang medyo, masakit talaga yung process ng Panginoon. Pero ang totoo, nililinis tayo. Amen? Hallelujah. Kumbaga sa Nara, bago lumitaw yung ganda ng haspi ng Nara, kailangan niyang kinisin ng gusto. Kailangan niyang katamin, kailangan niyang lihain, at lihain ulit para gumanda. And that is actually cleansing. Ganon din sa atin, para tayo gumanda, kumisap, na Christ-like, kailangan talaga ng process. Process ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Number 2, ready, go. The process is painful but is actually for fruit bearing. Para tayo ay mamunga. Hindi ako sanay sa grapes, pero sa pagpapakwan ay mayroon akong konting kaalaman. Pagka ito ay gumapang na, tanggalin mo yung pinaka-main para ito ay gumapang na maganda. At pagka ito ay namunga ng unang bunga, tatanggalin mo ulit para sumulpot yung magandang bunga na susunod. Kaya it is painful, but it's actually for fruit bearing. Di ba? Hallelujah. Kailangan nating mag-undergo ng process ng Panginoon. Number 3. Ito. Quality fruits knows no shortcuts.
Parang beauty knows no shortcuts yan, no? Okay, number 2 tayo, Roman number 2, remain in the true vine. Verses 4 to 7. Sabi diyan, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Remain in the true vine. Manatili sa tunay na puno ng ubas. Sino yung tunay na puno ng ubas? Amen. Si Jesus. Okay, ito ay joke lang, huwag niyong gayahin, no? Sabi ng isang pastor, sa scripture reading, pinabasa niya yung, utal, yung bulol. Yung S niya ay T. Di ba, pag mga utal, ganon, yung S ay T. Halimbawa ay bigas, bigat. Ganon. Kaya sabi nung binasa niya, ako ang tunay na puno ng ubat, at kayo ang mga tanga. Remain in the vine, in the true vine. Hallelujah. 4 to 7. Kaya lesson learned, huwag nating pabasahin na scripture reading yung bulol. Amen? Amen. Why do many celebrity Christians live Christianity? Ito ay napulot ko lang sa pagre-research, no? Hillsong writer Marty Sampson. Iniwan niya ang Christianity. Sabi niya, wala akong makita na realidad. See? Kaya ang ating point ay remain in the true vine. Marahil siya magaling na songwriter, pero hindi siya na-disciple, hindi siya founded, hindi siya rooted sa salita ng Diyos. Pwede tayo matagumpay ng mga composer, songwriter, pero unless that we are grounded in the Word of God, tayo ay potential na mawala sa Panginoon. Amen? Kaya ngayon, lahat ng kakantahin natin dito ay gusto ko mabasa muna yung mga lyrics kasi as we sing a song, mayroon pong naka-espouse, mayroon kang nakalagay na doctrine dyan eh. Nakalagay yung paniniwala mo eh. Kaya kailangan yung lyrics ng kanta, nandoon yung biblical na point of view. Kaya ako ay hanga doon sa mga himnal nung araw. Puro biblical. Ngayon, kung ano-ano na lang. Yung kanta natin parang, okay na po, Pastor, yun, nabibless na ako. Hindi po pwede yung nabibless ka, hindi po pwede yung naiyak ka, hindi po pwede yung kinilabutan ka. Yun ba ang basihan na ikaw ay lumalago? Yun ba ang basihan ng iyong pananampalataya? Paano kung hindi ka naiyak? Paano kung hindi ka kinilabutan? Ibig sabihin, wala na ang Panginoon doon? Oh, come on, man. Di ba? Mayroon akong Tagalog na narinig na kanta na hindi ako masyadong kumbinsido. Ano? Sabi ng kanta ay, sumasayaw na nga. Hindi ko kayo pinapapalakpak ha. Sa galak tumatawa, nananabik sa na makita muli mong pagbisita. Sige nga, saan ang doctrinal truth doon? Tingnan mo, ang na-imagine ko isang babae na naghihintay sa kanyang boyfriend eh.
Hindi isang mananampalataya na sabik sa presensya ng Panginoon. Di ba? Kaya kailangan mag-ingat tayo sa ating kinakanta, sapagat baka yung kinakanta natin, ang nag-compose noon ay Antikristo na. Kaya may I encourage the praise and worship team, gumawa kayo ng kanta na dito, applicable dito, at least kilala nyo ang isa't isa. Amen? Palapakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Kanina, katulad ng kanta, nung sabihin na and if he told him to the sea to split away, and it did, he will again. Doctrinal yon. Ano tinutukoy nun? Kay Moses. Anong sinabi niya sa bato na magbigay ng tubig? And it did. He will again. No? Anong sinabi niya sa buto? To come alive. And it did. He will again. Kaya ang pinakadulo ay and again, again. Ibig sabihin, hanggang ngayon kaya niyang gawin. Yan yung mga doctrinal na tama. Amen? Pero yung he didn't want heaven without us, parang mali Diba? You didn't want heaven without us. Ang ganda ng kanta, ang ganda ng tono Pero totoo ba na hindi niya gusto yung langit na wala tayo? Bago niya ginawa ang tao, nandun na yung langit. Ibig sabihin, disgusto ang Diyos sa langit. Di ba? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga kinakanta. Yung waymaker, mali yun, doctrinally mali yun. Waymaker, ano pa yun? Miracle worker, promise keeper. Yung mga nahuli tama, pero he is not a waymaker. He is the way. Amen? Amen? He is the way. He is not the waymaker. He is the way. Okay. Marty Sampson. Joshua Harris, author of a best-selling book, I Kiss Dating Goodbye. Isang mega church pastor. Nawala sa Panginoon. Yung kanyang pananampalataya, nag-pastor siya about 20 years. Pero nawala sa Panginoon. Kinonfess niya, I'm no longer a Christian. I was disconnected with the world. I now enjoy with the world. Sabi niya. Yan po mga kapatid. So, ano ang dapat gawin natin? Remain in the true vine. Do not remain on your opinion and anything here in the world. Yan, Dave Gass, the former pastor of Covenant Church. Mega church ito, mga kapatid. Kinonfess niya. Wala na siya, hindi na siya Kristiyano ngayon. Nag-i-enjoy na raw siya sa mga barkada niya sa mundo. Ayan. Paul Maxwell, Desiring God. Author po, best-selling. Nag-confess din. Ayan. At ang comment po, nung bandang huli, nang nagko-comment kasi nandun sabi niya, frankly, you can't detach from the true vine you never had to begin with. Hindi naman talaga totoong ikaw talaga ay nakakonect siguro sa true vine. Diba? We have to connect. We have to remain in the true vine which is Jesus Christ. Huwag tayo manghawak doon sa tao. Yung tao, matitisod yan. Kung minsan ay pag hindi natin iningatang ipag-pray, kahit yung mga leaders natin, pwede silang mahulog. At pagka tayo doon nakakapit, kasama tayo mahuhulog. Kailangan tayo nakakapit sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi si Jesucristo. Hallelujah. Glory to God. From now on, we will examine the lyrics of the song, whether it is biblically right.
Kaya doon sa mga praise and worship leader, mas maganda na pag-aralan nyo yung kanta. Hindi lang yung tono, kundi yung sinasabi. Amen? Amen. Praise the Lord. Yan. Basahin nga natin. Ready, go. Amen. Kaya ibig sabihin nun, kung hindi ka naman talaga totoong mananampalataya, wala ka naman talagang iniwan. Kasi dati ka nang wala roon. Okay. Truths about remaining in Christ. Number one, it is an agreement of both Jesus and us. Sabi rito sa verse 5, wala nakalagay dyan. Saan na yan? Verse 4a. Sabi doon, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in me, or it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. It is an agreement of both Jesus and us. Yan po yung mga katotohanan about remaining in Christ. Kasunduan yan eh. Kaya alam nyo yung mga healing, kasunduan yan eh. Kailangan alam natin yon. Na sinabi po ng ating Panginoon, by His stripes we are healed. I am the Lord that healeth thee. I sent my word to heal your disease. Now, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. He forgives us our sin. Yan po yung crucifixion ng Panginoon. And He heals our diseases. Yan po yung stripes. Yan po yung dalawang bagay. So, because it is an agreement, and we signed the agreement when we accepted Jesus Christ as our Savior. Kaya once na ikaw ay may sakit, alam mo dapat yung agreement, Lord, ito yung agreement natin. Ang sabi ng iyong salita, ako ay gumaling na. Ang sabi ng iyong salita, pag ikaw ay may hinihingi sa Diyos, pasalamatan mo na at yan ay matatanggap mo. Ang sabi ng iyong salita, Panginoon, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hindi ka nagbabago. Kaya you can do it again. And again. And again. And again. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hindi siya nagbabago. Kaya nakasulat yan. Kaya nga testament, ang ibig sabihin, agreement eh. Covenant eh. It is an agreement of both Jesus and us. If you want to bear fruit, ang agreement, remain in Him. Remain in the true vine. Pagka tayo'y na-detach doon, pagka tayo'y umalis doon, ay, wala na. Sabi nga ni Elisa, ay wala na. Di ba? Malinaw po ba yun, mga kapatid? It is an agreement. Know your covenant, know your rights in the Lord. As a children of God, as son of God. Eh sabi niya, remain in me, and I will remain in you. Ayan. Manatili ka sa akin, mananatili ako sa iyo. Baliktarin natin, huwag kang manatili sa akin. Anong sagot ng Panginoon? O sasabihin, hindi rin ako mananatili sa iyo. Sabi ni Pedro, draw nigh to Him, and He will draw nigh to you. Huwag kang lumapit, hindi rin siya lalapit. Ginawa na niya yung obligasyon. Ginawa na niya yung dapat gawin para sa atin. Tapos tayo pa ang mayroong yabang para, oh Lord,
Iba ako, ikaw lumapit sa akin. Oh. Hallelujah. Gaano ka naman kakapal ng mukha para sabihin mo sa Panginoon yung gano'n, di ba? Ginawanan niya lahat eh. Ang invitation lang ng Lord, manatili ka sa akin. At hindi kita iiwanan, mananatili ako sa iyo. Oh. Huwag kang manatili sa akin. Hindi rin ako mananatili sa iyo. Ay, hindi ka mamumunga. Malalanta ka, itatapon ka, at saka ikaw ay susunugin. Ayun po yung process eh, papunta sa impyerno eh. Sige. Umalis ka sa tunay na puno ng ubas, sige, madetach ka. Sa bandang huli, matutuyo ka. Pag inabutan ka ng pagkatuyo, pagkamatay, ang ibig sabihin, pupunta ka sa impyerno. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Hallelujah. It is an understanding that Jesus chose us, not the other way around. So we need to let Jesus hold us, not us holding Him. So we always say, by His grace. Amen? Ano sa Tagalog yon? Ito ay unawaan. Naunawaan natin na si Jesus ang siyang pumili sa atin at hindi tayo ang pumili sa Kanya. Amen? Hallelujah! At siya ang humahawak sa atin at hindi tayo ang humahawak sa Kanya. Alam niyo kung anong idea nun? Kasi tayo, madali tayong bumitaw. Pabago-bago, pagka nagbago yung damdamin, bumibitaw tayo. Ay kung si Jesus ang nakahawak sa atin. Oh. Pero lang yung talagang sinabi mo, Lord, wag mo na akong hawakan. Okay. Number 3, truths about remaining in Christ. Basahin natin. Ready, go. Amen. Verse 15b, sabi doon, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Siya po ang nag-reach out sa atin. Siya ang bumaba, kumbaga. Ay, makin mo, He left the splendor of heaven, knowing His destiny. It was a lonely hill of Golgotha. Sabi po ng kanta. Kanta yun ha, mga kapatid. Where He died and gave Himself for me. Di ba? Siya ay hari ng mga hari. King of kings and Lord of lords. Pag nababanggit yung pangalan niya sa langit, yung mga anghel ay lumuluhod. Sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Biblia, ginagalang ako ng lahat ng mga bansa. Sila ay nanginginig pagka narinig yung aking pangalan. Pero, hindi niya inalintana yon, bumaba siya. Para ibigay ang kanyang buhay dito sa mga tao na sabi niya, I call you friends. I no longer call you servants. Because servants are nothing to do with the business of his master. Imagine mo yon? King of kings, Lord of lords, bumaba at sinabi niya, ginagawa na kitang kaibigan. Hello, my friends. Amen? He reached out. It is understanding that it's Jesus who went down to reach out, not us to go up to reach Him. Binaba niya yung sarili niya. Ay kung si Jesus na King of Kings and Lord of Lords, kaya niyang ibaba yung sarili niya. Tayo pa kaya na ang pagkakaiba lang natin sa ibang tao, baka yung laman lang ng wallet, hindi man lang tayo makaluhod, hindi man lang tayo makapagpakumbaba. Yan po yung mga bunga na hinahanap ng Panginoon sa atin. Huwag nating panangnan yung mga katatayuan sa buhay. Kung ano yung tama, yun ang ating gawin. Amen? Ano man yung ating kalalagayan sa buhay,
ang tama ay tama at ang mali ay mali.